15 seconds. Okay, 6 seconds. 3, 2, 1. Okay, short tayo guys. Okay, meron akong sell limit. 19,027. Stop loss ko, 19,075. Pasok lahat sa criteria, kaya kukunin ko to. Ganun lang yun. Ganun lang yun guys. Pag pasok sa criteria mo, check lahat ng confluences mo. Go mo lang. Go mo lang. Tapos pag talo, hindi siya masakit kasi binigay mo lahat yung best mo eh. Nakita mo lahat yung confluences. Pag nag-fail pa yung trade mo na yun, market na yung problema nun. Ibig sabihin, pangit talaga yung market ngayong araw. Ganun lang yun. Okay? Malaki-laki tong SL ko ah. Pero okay lang. Okay lang yan. Okay, may news. News to guys ah, news to. Yan. News candle to. Okay, waiting lang tayo. Ang TP natin, gusto nyo try natin mag-TP sa sensitive area. 930 sensitive area. Try natin kung gusto nyo. Dito. Yan, dito. Pero problema kasi pag matrailing tayo, GG tayo eh. Yan, dito tayo mag-TP kung sakali. Or sa 5 minutes order block. Yan. Pwede dyan. Very reasonable yan. Try natin mamaya. O, diba? Meron yung time na maaga yung trade natin. Meron yung time na sobrang late ng trade natin. Tagal magpakita. Ngayon ang aga yung nagpakita eh. Ito dapat yung inaasahan ko kahapon guys. Ganitong ganito. Na pagbagsak ng kahapon ito oh. Yan oh. Pakita ko sa inyo. 5 minutes time frame tayo. Palakihin ko to. Yan. Yung nangyari kahapon. Yan o. Pag open ng market, tumaas ng sobra. Tapos maghahanap tayo ng short natin. Eh may nangyari sa area na to, kaya nag-change bias tayo. Ngayon naman, ito yung gusto kong makita. Pagka open ng market, tumaas muna. Gagawa siya ng manipulation, then babagsak. Okay? Yun yung gusto kong mangyari tonight. Mas masarap sana kung nakuha ko ang sabi ni Sir Vito. Mas masarap sana kung nakuha ko sila both kaninang 2024. Okay. Meron. Saba. Ay! Nag-workout ba kanina yung 2024 model mo? Okay. Tingnan natin to. Mabagal pa ngayon yung price movement kasi may paparating na news eh. Ganyan talaga po may upcoming news. Magko-console lang ng konti. Guys, sa mga nanonood ngayon, palike naman ako ng mga ina-upload ko na trade recap. Okay? Malaking tulong yun, yung mga trade recap na yun. Pag nag-aaral kayo ng ICT, pwedeng pagsabayin yun. Nanood kayo ng ICT, tapos manood kayo ng trade recap, ganun. Okay? Kasi meron talagang sekretong ICT. Meron siyang, kung pinapakinggan mo yung, sorry, kakamot yung aso. Kung nanonood ka ng ICT videos, meron siyang nilileft out talaga ng mga information. Kaya kailangan nyo ako. You need me. Para malaman nyo yung mga
Yung mga information na yun, yung mga detailed na information na yun. Kasi ang daming mga ICT students. 3 years, 5 years na nag-trade, hindi pa rin nila makuha talaga. Kaya nga maraming basher ang ICT, 'di ba? 'Di ba? Ang daming basher ng ICT, sasabihin nila, "Oh, hindi naman pala kayo profitable." Ganyan. Ganun talaga kasi yung kinuha nila ng information, may nami-miss out pa na information doon. Kaya do your due diligence. Kayo yung mismo mag-discover. Mag-aral kayo na mag-aral, panoorin niyo yung videos ng ilang beses, mag-backtest kayo, forward test. Mas maganda talaga pag forward test. Mas maganda talaga 'yun. The best 'yun. Okay, forward test, huwag kayo mag-backtest. Kasi makikita nyo kung saan kayo nagkamali, ganun. Okay? So, malapit na makuha yung entry ko. Yan. Lapit na. Sana makuha. Will you be my liquidity, Tanya? Bakit? Nakalong na naman ba siya? Kasi pag nila-like nyo yung mga in-upload kong videos, at least na-activate yung algo. Tapos napapakita sa mga ibang feeds ng tao. Parang ganun. Pag nag-browse sila ng YouTube nila. Laking tulong na isang like na yun. Tag na yan. Okay guys, malapit naman ko yung entry ko. And my news. Tingnan natin. Anong mananalo? Yung technicals ko or yung news? Okay. Nakuha na yung entry ko. I'm short 2 contracts. I'm short 19027. SL ko 19075. Okay? So, good luck sa atin. Sana manalo tayo. Tipin natin. Dito lang. 5 minutes OB. Yan. Ito lang. Okay na yan. Ay, dalawa pala. Sorry. 5 minutes OB. Yan. Okay na yan. Kung matalo to, at least, ginawa natin yung best natin and pasok lahat sa confluences. Magto 2 trades ba ako kung sakaling talo to? Hindi ko alam eh. Ilan ba yung loss ko dito ulit kung sakali? Ilan to? Wait lang. Ang taas kasi. Wait lang. Vertical line. 930 USD guys. Pag natalo. Ay, nag-back na naman. 920 USD. Pag natalo. So, 930 times 2. Ilan yun? 1,860? Sorry na. Mali yung math ko. Sorry na. Wait, makikichismis ako sa kanila. Divergence pa o ESN. Oo. Buti napansin mo rin yun. Divergence. Okay. Wait lang. 5 minutes time frame. 35. 40. Tapos 45. Pwede? Pwede. Sana. Okay, yung ES. Nakuha na ba niya yung 5 minutes OB? Hindi pa yun nakuha yung 5 minutes OB. Okay guys, gaya ng sinabi ko kailangan natin maging extra careful ngayon. Ang hirap ngayong day before NFP. Legit. Wait lang, pumunta na ba ng 50% to? Na-fib ko to kanina, di ba? Pumunta na ba ng 50%? Yes, pumunta ng 50%. Okay. Surge to pababa kapag SB na. Depende. Sana
Sana pababa yung galaw niya. Sana hindi pataas. Wala namang SMT sa higher time frame, di ba? Kaya okay lang yan. Pero may endog. May endog sa ES. Kaya possible, kunin niya yan. Tapos triple highs sa ES. Possible yun. Possible na possible yun. Okay, bagong 5 minutes candle nag-open up. Kaya tinake ko to kahit may news kasi minsan talaga yung news na yun mismo talaga yung magpupunta sa'yo sa TP mo. News driver. Basta maayos lang yung execution mo. Halos balance lang rin guys. Balance lang rin. Pag nag-trade ka before news, tapos mag-workout yun mismo yung magpupush ng price papunta sa TP mo. Tapos minsan matalo ka rin dahil sa sobrang volatile ng news. Parang ganun. Pero may tiwala ako sa technicals ko eh. Uy, nakuha na ng ES. Yung 5 minutes OB. Nakuha niya na. So, ibig sabihin, pwede siyang dumiretso dito sa sell side na to. Pwede guys. Pwede yan. Naka-short si Tanya. Uy, pareho kami. Pareho kami naka-short. So, ibig sabihin, mataas yung chance ang pareho kami may SL. Sheesh. Okay. Mananalo ba tong trade na to? Or matatalo? Uy, body close sa FBG. Baka matrailing ako guys ah. Ito yung ayoko eh. Baka matrailing ako. Kailangan ko ng matinding spike. Spike pababa, hindi spike pataas. Malapit na yung news. Matatrailing ako nito. Pag natalo ako dito, 2,000 plus 2,000, 4,000 USD ang total loss ko pag matalo ako dito. Naka-short si Tanya. Sa ES kinuha niya. Ay, ES. Sa ES siya nag-short. Oh, nice one. Tapang niya. Bigyan mo ako ng malaking spike pababa. Malapit na yung news. Bilisan mo, Gar. Okay, body close. Big sabihin, pwede maging IFVG yun. Kunin niya saglit yung FBG na yon, tapos babagsak siya. Konti pa. Hindi ko pa pwedeng i-trail to eh. Hindi pa. Kasi may news eh. Pwede siyang tumaas ng konti, ma-hit yung stop loss ko, tapos bang, babagsak siya. Yun yung pwedeng mangyari. Kaya hindi ko pwedeng i-trail pa to. Pero nag-body close naman siya dun. Gusto ko mag-body close siya sa mean threshold na to. Para talagang solid kung sakali man. Dito, sa mean threshold nito. Yun yung gusto kong makita. Win yan, Matic Coach. Ay, grabe. Wag mong batiin, bro. Well, tignan mo, tumataas talaga pag binabati mo, Ronel eh. Diba nakikita mo na yung nangyayari sa trade ko pag binabati mo? Wala na. Tumaas na siya. Wala na. Wala na, nabate. Sayang. Tumataas na siya, oh. Uy, malapit na yung news. 25 seconds. Do or die to, guys. Do or die to. Lapit na yung news. Okay?
15 seconds. Ano ang mas mag-govern? Ano ang mas lamang? Yung technicals natin or fundamentals? Yan na. Okay? Bang! 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 Ibagsak mo, Gar! Munti ka na na-hit yung TP ko. What? What? Seryoso? Hindi niya hinit yung TP ko. Seryoso to? Oh my goodness. Oh my goodness. Hindi niya hinit yung TP ko. Seryoso to? Munti ka na hit yung TP ko, oh. Wow, come on, bro. Wait, MNQ. Hindi rin niya nakuha. Seryoso to? Hindi niya kinuha yung TP ko, guys. Konting-konti na lang. Nakakadismaya naman. Na-trailing ako doon for sure. Sabi na eh. Laki ng trailing, oh. Five, 4, 8, 1 TP ni Tanya. What the F? San yun? 5, 4, 8, 1. 5, 4, 8, 1? San yun? Wait lang. 1 hour time frame. Okay. Dito, yung low na ginawa nung nag-open yung market kanina. Okay. Pwede. Valid. Nice. TP na ako. Good night. Yun! Congrats, men. Buti ka pa. TP ka na. Yung sa akin, nabitin. Nabitin ng ilang points. Tingnan nga natin. 4.5 points, guys. Nabitin yung TP ko ng 4.5 points. Seryoso. Win yan, promise. Tingnan mo si Ronel talaga. Binabati na naman niya. Oh, tingnan mo tumataas yung price. Basta pag binabati mo yung trade ko, tumataas yung price eh. The appreciation is real. Grabe, pag natalo to guys, sobrang matitilt ako. Sobrang maiinis ako. Kasi, alam mo yun, nag-spike siya pababa, pero 4.5 points na lang, hindi pa niya binigay. Konti na lang eh. Daya. Diyan lang yung hinihingi kong TP, oh. Dito lang naman, oh. Yan. 5 minutes OB. 5 minutes OB lang, guys. Ayaw pa niya ibigay. Ay, nako. Para sa akin, no, merong 80% chance na mag-workout tong trade na to. Kasi tugma lahat eh. Daily bearish, 1 hour bearish, 5 minutes bearish. 1 minute time frame bearish. Nag-retrace sa 1 hour bearish. Tapos swing pa sa loob ng FBG yung 15 minutes swing high. Win yan. Ay, binati na naman ni Ronel. Ayun! Okay, pupunta yung ES sa sensitive level na 930. Tapos tayo, out na natin yan. Bang! Tapos ang Thursday natin. Anong NFP week? Anong mahirap sa day before NFP week? Walang ganun. Walang ganun sa technicals natin, guys. Walang ganun. Okay, bang! Tapos ang Thursday. $4,180 win. Yun na yun. Edit. 9471. 9471. Edit.
471. 7 wins, 1 loss. Guys, type W in the chat right now. Makiuso tayo sa mga sinasabi ng mga ibang streamer. Type W in the chat para makita ng mga ibang tao na na-witness nyo yung win na yun. Ayun, pumunta na sa FBG. Yes, sir! Sabi sa iyo eh. Kaya wala akong pakialam sa fundamentals. Mas technical ako na trader. Kasi minsan yung fundamentals na yan, mali yung pinapakita ng data sa atin para yung data na yun susundin natin. Kasi kung gano'n lang naman pala kadali, sundin yung mga fundamentals na pag may nangyaring ganito, bebearish, pag may nangyaring ganon, bubullish, pag ganito yung result ng news, may number na ganito, tataas. Come on, bro. Kung gano'n lang pala kadali yun, edi ibig sabihin marami na dapat profitable na trader. Okay, more on technical ako, hindi ako more on funda. Okay. Jonas Boo. Okay, grabe ang laki ng win na yun. 4,180. Wala na, mababash na mga bashers. Okay, game. Trade breakdown tayo. Para sa mga makakapanood ng trade recap na to, huwag nyo kasing kalimutan mag-like, share, and subscribe para marami kayong matutunan dito. Okay, kung isa kang ICT trader, tumambay ka sa channel na to. Live stream, 9:30 ng gabi. Okay, PH time. Marami kang matutunan, promise. Okay, daily time frame, bearish. Bakit bearish? Na-break yung previous day low. Bearish na agad yun para sa akin. 1 hour time frame, bearish. Bakit bearish? Kasi nag-body close yung candle na to sa swing na to. Okay, whatever you call it, breakout, ganon. Okay, respected tong FBG na to, 1 hour to, MSS. Okay, so bearish tayo sa 1 hour. 5 minutes time frame. Pagka-open ng market, kanina 9:30, tumaas ng sobra. Ano ang laging rule natin? Before the market wants to go down, it should go up first to take liquidity. Anong liquidity? Yung mga traders na naka-short. Ayaw ng market na may makasabay ng mga ibang traders sa move na yon. Kasi pag nakasabay yung mga traders sa move na yon, profitable sila. Ano ang goal ng market? Not to make you profitable. Okay? So, ibig sabihin, nang stop out muna sila, nang grab muna sila ng liquidity, kasi diba bearish tayo, nang grab ng liquidity sa taas, tapos, pumunta tayo sa 1 minute time frame, meron tayong nakitang 1 minute MSS dito. Okay, diba? Ang ganda ng pagka-MSS niya, oh. 1 minute MSS, tapos, meron tayong nakitang FVG for entry. Hindi ko maintindihan bakit yung ibang trader hindi nag-e-enter sa FVG. Hindi ko alam kung anong klaseng concept yung ginagawa niya. Pero mas safe pag mag-enter ka sa FVG, guys. Mas safe. Yan. Okay? Dito ako nag-enter, guys. Tapos, meron tayong news ng 9:45 and 10 p.m. Wala tayong pakialam doon sa news na yun. Okay, mas may tiwala ako sa technicals ko kaysa sa news na yan. Sa fundamentals na yan. Okay? So, yun. Nag-TP na ako dito. Bakit dito ako nag-TP? Bakit hindi ako nag-TP sa mismong sinabi kong TP area ko kanina, which is eto? Yan. Dito yung TP area ko. Kasi, nakuha na ng ES yung sensitive level. Yan. Nakuha na ng ES yung sensitive level. Ngayon, dati kasi guys, kaya tataka kayo, pati ibang students ko, nagtataka sila. Pupunta naman sa level na yan. Sure na yan. Bakit hindi mo pa kunin? Ganito kasi yun. Sa 3 years na career ko, ganito yung nangyayari. Merong 5 minutes OB dito, di ba? Ang gagawin ng price minsan, bababa siya, lalapitan niya yung FBG, pero hindi niya kukunin. Wait lang, may dumaan na motor. Yan. Hindi niya kukunin yung FBG na yan. Hindi agad-agad. So, babagsak yung market. Okay? Hindi niya kukunin yung FBG muna. Ang gagawin niya, tataas muna siya ng konti. Magkakaroon siya ng second inducement or second liquidity grab. Pwede yun. Pwede yun. Diba? Pwede yun. Tataas siya, kukuha siya ng second liquidity grab. Bakit na ginagawa yun? Para sa mga ibang traders na nakasabay sa move. Diba may mga traders na pag nananalo sila, pinuput nila yung SL nila sa break-even na or tinatrail nila yung profits nila sa ganitong level, ganon, trail. Nadadali yung mga traders na nag-trail na yun. Gets nyo? May ganun nangyayari. So pag for example, no, pag tumaas pa yung market,
tapos tuluyang tumaas yung market, matitrailing ako. Kasi sa Apex, merong trailing drawdown. Okay, nakita ko na kasi yun dati ilang beses. Pero pumupunta talaga siya, most of the time, sa OBFVG na to. Pumupunta siya. Yun nga lang kasi, meron talagang instances na ganun. Conservative ako sa TP ko eh. Diba? 4,100 USD. Okay na yun. Kunin mo na yun. Okay na yun para sa akin. Tapos yung ES, kinuha niya na rin yung 930. Diba guys, sinasabi ko sa inyo lagi, 930 level. Sobrang sensitive niyan. Pagka-open ng market, ito, yung kandila na to, yan. Pagka-open ng market, tumaas siya agad. Magiging sensitive level to. Kasi maraming naka-long dito sa area na to. Maraming naka-buy limit. Andito yung SL nila, somewhere here. Long ka dito, SL dito. Yun. So, ang gusto mong makita, makuha muna yung mga traders na yon. So, ang nangyari, maraming naka-short, ES tayo maraming naka-short sa area na to. Okay? Tapos, tumaas yung market, na-taken out sila. So, ibig sabihin yan, clear na. Okay, the market is now ready to go down. Na-clear na yung mga naka-short. Para bang sinasabi ng market, okay, kunin mo na natin stop loss nila. Bang, okay, nakuha na. Okay, tayo naman. Tayo na lang. Tayo lang ang makaka-participate sa move na to. Ganun yung ginagawa ng market. Okay, then dun sila mag-ride ng move na yun. Babagsak na yung market, tapos makakasabay sila. Ganun tumakbo yung market, guys. Okay, so tapos may nakita ko dito, SMT divergence. Ulitin ko hindi lahat ng SMT divergence valid. Okay. Etong NQ, tama ba? Ay, hindi pala ito yun. Hindi ito yun. Sorry. Ito pala. Sa 1 minute. Sorry. Sa 1 minute. Yan. Ito. Wait lang. Lagyan ko ng label. Saan na yun? Ito, yan. Yan. Nag-higher high yung NQ, guys. Nag-higher high yung NQ. Tapos, etong ES, hindi siya nag-higher high. So, SMT divergence to. Anong ibig sabihin ng SMT? Smart Money Technique or Smart Money Tool. Okay? So, yun. Kaya mataas yung chance na mag-workout yung trade dahil sa SMT na yun. Diba? Meron pa ba tayong pangalawang SMT? Wala na. Yun na yun. Proud basher here. Same trade tayo eh. Yun! Nice one, Ronel. Paldogs. Nice. Same trade. Ayun na. Yun. Ilan na record natin? 7-1. 7 wins, 1 loss. 2 beses nagpakita yung model today. Wala peke. Talagang naging basher si Jonas ngayon. Okay guys, ang gusto ko lang makita ngayon is pumunta yung NQ sa 930 sensitive level. Pinupuntahan yan lagi guys. Tinan mo. Oh, lapit na yan puntahan. Ngayon nyo sabihin na kailangan nyo ng indicators. Hindi nyo kailangan ng indicators. Kailangan nyo lang matutong magbasa ng price. You read the price, not the indicators. Kasi hindi ka bibigyan, ang mga indicators kasi, hindi ka nun bibigyan ng accurate na data. Okay? Hindi. Pag nagbabasa ka ng price, mas accurate yung pinapakita ng price kaya sa mga indicator na yan. Kasi, ang mga indicators naman kasi guys, nakuha yung mga move ng indicator na yan sa mismong price action. Doon lang nabuo yung mga indicators na yan sa price action. Okay, sabihin natin indicator trader ka. O di, okay, congrats. Tapos pumapaldo ka, tapos kumikita ka as a trader. Okay, congrats. Pero, meron kasi mga tao talaga na gusto nilang basahin yung market. Okay? Gusto nilang malaman kung paano gumalaw ang market. Ito na yun. Ito yung perfect channel para sa inyo. Makaka-read kayo ng price dito.
Kaya hindi ko alam kung bakit, kung sino pa yung mga mali tinuturo, sila pa yung nagkakaroon ng maraming viewers, kung sino pa yung tamang tinuturo, siya pa yung walang viewers. Wala, ganun talaga. Mga tao, presentation over product, mismong benefit ng service or product. Mas nilig na nila yung marketing, yung presentation, ganun.